Magandang araw po sa ating lahat. Ikinalulugod po namin na kayo'y makasama dito sa parokya ng St. Mary sa National City, Diocese ng San Diego, California. Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang ika-21 linggo sa karaniwang panahon. Ang tagapamuno ng ating banal na misa ay si Father Romy Velos. Sumayo po tayo. Sa ngalan ng Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristong nagtayo ng simbahan kay Pedro, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang kapikagkaisa ng Espiritu Santo ay sa inyong lahat. Mga kapatid, tayo ay tinatawag ng Panginoon upang maging kaanib ng simbahan na kanyang itinatatag sa panampalataya ni Pedro. Para sa ating kakulangan ng pananalig sa simbahan, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at tawad. Para sa aming kakulangan ng panampalataya sa iyong dakilang balak na ipagkaloob ang kaligtasan sa sangkatauhan sa pamamagitan ng simbahan, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Para sa aming kawalan ng pag-asa sa tulong at pagtatanggol na iyong ibinibigay sa simbahan hanggang sa wakas ng panahon, Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawan mo kami. Para sa aming pag-ibig na hindi kayang tanggapin ang mga kapintasan at kamalian ng mga kaanib ng simbahang iyong itinatag kay Pedro, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos ang kahitasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inaragal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ating kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang
Panginoong Jesucristo, bugto ng aral. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanulupog sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, sapagkat ikaw naman ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin. Upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Sinabi ng Panginoon kay Sabnang Katiwala sa palasyo, aalisin kita sa iyong katungkulan at palalayasin sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Eliakim na anak ni Hilcias. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Huda.
ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ang kanyang buksay walang makapagsasara at walang makapagbubukas ng ipininid niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar, at siya'y magiging marangal na luklukan para sa sambahayan ng kanyang ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Ako poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dakila man ang poong Diyos, mahal din niya ang mahirap. Kumublimay, kita niya yaong hambog at pasikat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Alleluia, alleluia, ikain mo, poon nakikinig ako sa iyong mga haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya sa iyong mga salita. Haleluya, haleluya. Sumainyo ang Panginoon. At tiniri, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. puri sa inyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kaniyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon, na anak ni Jonas.
Sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupulot na namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw! Kumusta sa inyo? Napakaganda sa ating mga pagbasa ngayon, mga salita ng Diyos, lalo na sa Ebanghelyo, dahil dito ay tinalakay kung paano natin makilala ang Diyos, ang Kanyang katotohanan. Ito ay hindi kaya nating makamit dahil siya ay Diyos. Sinabi na San Pablo, malalim na kaalaman ng Diyos. Na ang Diyos ay ang Kanyang karunungan ay hindi natin kayang mabatid dahil malawak. Ngunit kahit pa na malalim ang kaalaman ng Diyos, ang Kanyang karunungan, ang katotohanan ng Diyos, siya ay nagpakilala sa atin sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak, si Kristo, ang Mesiyas. Kaya ano ang tugon natin? Ang tugon natin ay bukas ang ating puso at tayo ay kailangan magkaroon ng kababaang loob, hindi ang kayabangan. Dahil ang kababaang loob, tayo ay bukas. Tayo ay handang matuto. Tayo ay handang makinig. Tayo ay handang lumakad, sumunod sa Kanya. Pananampalataya kay Kristo, ito ay biyaya ng Diyos dahil sa Kanyang kagandahang loob. Kaya sa unang pagbasa, ang propeta Isaias nagsabi na si Sabna, ang katiwala sa palasyo, ay paalisin sa kanyang tungkulin dahil siya ay hindi naglilingkod sa mga tao. Kung hindi siya ay naglilingkod sa kanyang sariling interes, kasakiman, dahil gusto lang niya ang kanyang ambisyon na siya ay maalala ng mga tao. Ang sentro sa kanyang buhay, ang kanyang sarili. Ngunit, sinabi ni Isaias, ang tunay na lingkod ng Diyos, kaanib ng Diyos, siya ay hawak niya ang susi ng kapangyarihan, ngunit kailangan siyang maging mapagkumbaba, kababaang loob, at makikinig sa karunungan ng Diyos. Kaya sinabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, kung tayo ay may kababaang loob, mas lalo nating maintindihan ang karunungan ng Diyos, ang Kanyang kaalaman. Ngunit kung tayo ay mayabang, puno ng ating sarili, hindi natin matutunan ang kaalaman, karunungan ng Diyos. Dahil malalim ang kanyang kaalaman. Kaya sa araw-araw, kailangan tayo magpupuri sa Diyos dahil sa araw-araw, siya ay nagpapahayag sa kanyang sarili, sa kanyang mga nilikha, sa mga biyaya sa araw-araw. Sa nakita natin sa ating paligid, ang ating buhay, ang ating pamilya, ang ating mga mahal sa buhay, sila ay instrumento ng kabutihan ng Diyos, pagpapahayag ng Diyos. Ang araw, ang ulan, ang hangin, ang pagkain galing sa Diyos. Na hindi natin kayang gumawa ng mga bagay na ito. Kaya ba natin gumawa ng araw, ng tubig, ng apoy? Hindi.
lahat ay pawang mga biyaya, alay ng Diyos. Kaya kailangan tayong magpuri sa Kanya. Kaya sa Ebanghelyo ni San Mateo, ang ating Panginoon nagtanong kung sino siya ayon sa mga tao. Ngunit ang tugon ng mga tao hanggang lang doon na si Kristo ay propeta, hindi Diyos, hindi Mesiyas. Kaya ang tinanong ng ating Panginoon ang kanyang mga apostoles, ang kanyang mga alagad, sumagot si Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ibig sabihin na ang ating pananampalataya ay biyaya din ng Diyos. Na si Pedro ay kaya niyang sumagot ng tama, na ang Diyos ay buhay. Dahil sa ating panahon ngayon, ang ating lipunan, wala na ang pagtitiwala, pananalig sa Diyos. Sa ating tahanan, hindi na ang panalangin ang nangingibabaw, kung hindi mga bagay, mga material, mga gadgets. Kaya ito ay panyaya sa atin na magbalik loob sa ating Panginoon. Kaya sinabi ng ating Panginoon kay Pedro, ang katotohanan ito ay hindi inahayag sa iyo ng sinumang tao kung hindi ng aking Ama na sa langit. Lahat ay biyaya. Pati ang ating panampalataya at ang ating pananalig, biyaya ng Diyos. Kaya kailangan na sa araw-araw manalangin. Kaya kailangan sa araw-araw magpasalamat. Kaya kailangan sa araw-araw maglingkod. Kaya kailangan sa araw-araw makinig sa salita ng Diyos. Kaya kailangan sa araw-araw tanggapin ang katawan, dugo ni Kristo. At dito, ibinigay ng ating Panginoon kay Pedro ang susi. Dahil sa ibabaw ng batong ito, si Pedro ay isang bato, doon ay itatayo ang simbahan ng ating Panginoon. Na kahit ang kamatayan ay hindi magtatagumpay. Anong kahulugan dito? Na ang kapangyarihan ng Diyos ay ang mangibabaw. At ano ang kapangyarihan ng Diyos? Ang kanyang dakilang pag-ibig. At ang susi dito ay tungkol sa tahas, sa misyon, na si Pedro dahil sa kanyang panampalataya sa ating Panginoon, tayong lahat ay tagasunod ng mga apostoles, tayo rin ay may misyon upang ating ipalaganap, ipahayag, tayo ay maging susi upang ang Diyos ay makilala sa ating kapwa. Lalo na sa ating panahon ngayon ng pandemic, karunungan ng tao na kahit hanggang ngayon wala pa ring vaccine. Tayo ay natatakot na itong virus na hindi natin makikita. Anong ibig sabihin dito? Na ang ating karunungan ay limitado, may limitasyon. Kailangan natin ang karunungan, kaalaman ng Diyos. At ano ang kaalaman ng Diyos? Ang kaniyang dakilang pagmamahal, pagmalasakit sa atin. Nang tunay na makaligtas sa atin sa panahong ito ng pandemic, Diyos lamang ang ating pananalig at ang ating pananampalataya sa Kanya. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa harunan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmuhulang pairito at hukom sa nangabubuhay ng namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, hingin natin sa Diyos
na matanggap natin ang katotohanan ang simbahan ay kapwa banal at makasalanan dahil ang mga taong kaanib nito ay may kabutihan at pagkakamali. Ang ating itutugon sa bawat kailangan natin, Amang bukal ng karunungan, dinggin mo ang aming panalangin. Amang bukal ng panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang lumakas ang kanilang pananampalataya kay Kristong Anak ng Diyos na buhay, at nang magampanan nilang maayos ang kanilang tungkulin bilang tagapag-alaga ng mga susi ng kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang bukal ng karunungan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang hindi sila magkulang ng pananalig sa Diyos at nang matukoy nila ang tamang paraan para maiahon ang ating bayan sa paghihirap na ating dinaranas. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang bukal ng karunungan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga pagamutan at nagsisikap na supuin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic. At para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan upang maging matatag ang kanilang tiwala sa Diyos at lagi silang maging ligtas para sa kanilang ikapapanuto at sa ibayong paglilingkod na maibibigay pa nila sa ating mga kababayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang bukal ng karunungan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat ng mga Kristiyano, upang sa taong ito ng ekumenismo, ay tahakin natin ng may pagpapakumbaba ang tamang landas patungo sa bato ng pananampalataya ni Pedro. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang bukal ng karunungan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nananalangin sa linggong ito, upang mahanap natin sa pananampalatayang ipinahayag ni Pedro ang bukal ng ating pagtanggap sa simbahan, ang bagong bayan ng Diyos at tanging daan ng biyaya at kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang bukal ng karunungan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga mananampalataya ng parokya ng St. Mary sa National City, California, kung kanino natin iniaalay ang misang ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang bukal ng karunungan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng ating pansariling panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang bukal ng karunungan, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming humirang kay Pedro, bilang batong pagtatayuan ng simbahan, isugo mo sa amin ang iyong Espiritong Banal upang maging matibay ang aming pagtanggap sa bagong bayan ng Diyos sa harap ng kanyang mga kapintasan at hindi magkulang ang aming pagsisikap na gawin siyang marilag at walang bahay dungis sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapuri-puri ka Diyos amang lumikha sa sanlibutan sa iyong magandahang loob, narito ang aming maialay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang puong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos amang lumikha sa sanlibutan sa iyong magandahang loob, narito ang aming mialay mula sa katas ng ubas,
at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang Poong May Kapal, ngayon at kailanman. Manalangin tayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon ang paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapanginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkukup, pakundangan sa isang pampalagiang paghandog. Kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkaisa at kapayapaang nagbubuklod bunga ng aming mga alay na iyong ikanalulugod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ay iyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pagsalamatan. Ama naming makapangyarihan, tumarapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa lahat. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinalikuran ang aming pagkamasawayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas. Sa aming pagkatao ang gili mong anak at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahan, ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel si awit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosanna, Hosanna sa kaligtasan, Hosanna, Hosanna sa kaligtasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaligtasan, Hosanna, Hosanna sa kaligtasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, at sa pamagitan ng Espiritu, yung banal na makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng panampalataya. Si Kristo ay gunita, Kristo ay gunita, ilihan mo, ilihain, ilang pagkain, pinagsasaluhan
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak kahit inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ang buklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, aming Papa, ni Roberto, aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlain na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, San Jose, kanyang kabiyag, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, amen, hallelujah. Amen, 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 hallelujah. Hingin natin sa Panginoon na naway palaguin ang ating pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng dasal na Kanyang itinuro sa atin. Aming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Magpasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinandabikan ang dakilang araw ng papahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian, magpakawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag aming mga pagkasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan, pagkaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Pero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ikaw mo sa ipagkaloob mo ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papalad tayong inanyayahan sa kanyang hapunan. Panginoon, hindi ko dapat ang patuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumanyo rin. Magsiyuko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Tulutan nawa ng Panginoong maging sentibay ng pananalig ni Pedro ang inyong pananalig. Amen. Amen. Gawin niya nawa kayong mga tapat na anak ng simbahan at mga tapat na alagad ng Santo Papa. Amen. Pagkalooban niya nawa kayo ng kasiyahan sa inyong dalamhati at gawin kayong mga kasangkapan ng kanyang pagmamahal. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos. At kayo sa Panginoon upang magpapagana dito sa mundo. Upang magbigay ng liwanag, magsapit ng dilim. Oh, magpasalamat sa Kanyang mga biyaya at awa. Magpasalamat kayo sa Panginoon. Hirang bayang Israel, oh, magpasalamat sa Kanyang mga biyaya at awa. Oh, magpasalamat. Who dwell in the shelter of the Lord, who abide in His shadow for life. Say to the Lord, my refuge, my rock, in whom I trust. And He will raise you up on eagle's wings, bear you on the breath of dawn, make you to shine like the sun, and hold you in the palm of His hand. Snares of the